Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan nga natin itong mga pasaring ni DJ Chacha at saka ni Kat Ted Filon, no? Very short lang to pero nakakatawa, alam mo, because this is something I wish I could have said it, no? Mm, excuse me, online. But unfortunately, simula yata nag-TRICOM, no? Lahat ng mga accounts po natin, mga videos natin is under monitor ng mga law enforcement dito sa Pilipinas, no? Naghaantay lang po sila na tayo ay magkaroon ng pagkakamali. And for that, i-run muna natin yung intro before natin pag-usapan itong sinabi nila DJ Chacha at saka ni Katid Philo. There you go. So guys, kung maalala nyo, doon sa mga nakasama natin nanood ng SONA ng isang araw lamang, no? July 28. So doon, kung meron man isang parte, no, ng SONA. Napakaikli ng SONA. Okay, napakaikli ng SONA pero napaka-boring. However, yung last part ang pasabog ni Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung anong kinain niya. Mukhang masarap ang naging ulam niya ng umaga at saka tanghalian, no? Kaya pagdating ng hapon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita ng gano'n, no? Kung maalala niyo, sabi niya, paimbestigahan daw po niya, no, yung mga kawatan, no? Or anyone who is involved doon sa pinakapalpak na ginawa ng kanyang administrasyon. Dahil siguro naman kitang-kita na ng dalawang mata niya and that cannot be denied na wala pong flood control na naganap. Kung meron man, very sad standard siguro, or kung meron man, guni-guni lang niya, no? Kung sino man yung nagsabi na may flood control dito, may flood control diyan. Tsaka kung isipin natin guys, ano, sino ba ang mga nagre-report ng flood control kay Bongbong Marcos? Walang iba kundi ang DPWH. Pero ang DPWH lang ba ang dapat sisihin dun sa mga palpak na flood control? So even before po natin guys i-play itong video na 'to, alam ko maraming beses ko na po 'tong naikwento pero ikukuwento ko na lang po ulit. There was a time that I got invited by a very good friend, 'no, pareho kaming bagong dating lang ng UAE. And he knows very well that I used to work in a contracting company, okay, sa mga construction sa UAE. So what we mainly do there is that ako manpower lang ako, okay? I'm not hiring people outside of the country, but we are partnering with a construction company na wala pang trabaho and yet may mga tao sila. So, I needed 100 people at that time and dineploy ko sila sa isang malaking project sa Abu Dhabi. I was able to handle a couple of projects there, no? Ulitin ko, manpower lang po ako, hindi po ako inhinyero, hindi po ako arkitekto. So, what we do lang is we deploy people there, no, mga skilled workers who know how to do tiling, who know how to do painting, who know how to do false ceiling, what else? Ano ba ginagawa? Gypsum board, no, partition. What else ang nagawa namin? More on the interior part na ng isang building. Anyhow, so just to give you a quick background no, kung bakit niya ako gusto makausap. So this very good friend of mine told me, "Uy, may kaibigan daw siya who works with DPWH. And when we met, may pinakatash siya sa akin guys, no? Parang exact to be job, 7 malalaking file folder. Yung 7 file folder na yun, that was a huge project nung time na yon. And sabi niya sa akin, tingnan mo mabuti yung mga projects diyan. Guys, totoo nga naman, walang bababa ng 1,000,000 ng project. Kahit ilang pulgada lang ng ano, ng road repair, umaabot ng 10,000,000. Imagine that. So,
Sabi niya, tulungan mo ako, hanapan natin to ng mga contractor. I have few friends who have contracting businesses here in the Philippines, no? So, pag sinasabi ko sa kanila government project, nagtataka ako, number one nilang tinatanong, ano client? Gobyerno ba o private? Sabi ko, DPWH, ayaw namin dyan. Diba? So, sabi niya, tinanong ko, one of the questions, no, curious questions, because it was my first time in the Philippines doing that. So, sabi niya, marami kang kailangan padulasan dyan sa loob. At the same time, ayaw namin masira yung credibility ng aming contracting firm. Okay? Dahil sa kakapadulas mo sa ibang mga yan sinasabi nga ni Bongbong Marcos na for the boys, para kay ganito, para kay ganyan. So, hindi ka lang for the boys. Meron ka pang dapat abutan sa city administrator, meron pa, kung project ito ng, kasi iba-iba yun guys, some people might relate to this, no? Kung alam niyo yung kalakaran na to, comment niyo sa comment section natin. So, ang sistema pala dyan, pag project pala ng isang kongresista, bibigyan mo si congressman, bibigyan mo si mayor, si city administrator, si city engineer. Yun yung mga bibigyan mo. Okay, yun yung paliwanag sa akin ng ibang contractor. And sabi niya, we don't want to deal with that kind of rubbish. Kasi ayaw namin na tawag dito, yung trabaho namin, ma-question, 'di ba, na substandard. When in fact, yung mga trabaho namin hindi naman substandard. It's just that marami kang kailangan lagyan sa mga yan, ganyan. So, okay. So, I was like, wow. Because that is something na hindi ko na-experience sa UAE eh. Whether it's a private or government project ang handle namin. But in fact, there were a lot of government projects na na-handle namin na hindi kami, tawag dito, hindi kami nagbigay ng lagay sa kahit saan para lang makakuha ng mag-subcon sa mga projects na yan. So, dito na nga. I talked to another friend. He's basically from down south. Hindi na ako nag-mention guys ng mga probinsya ha. Excuse me. Hindi na ako mag-mention ng mga na probinsya. Alam niyo kung bakit? Kasi you can easily identify eh. So, yun nga. So, I was able to talk to one of my friend na from down south. And ang unang entrada niya sa akin, SOP. Magkano SOP dyan? Tsaka saan lugar yung mga yan. Sabi niya, pag meron ka ditong sa area na to, sa ganitong lugar, pwede mo iba to sa amin. Pero gusto muna namin malaman magkano yung SOP. So, ibig sabihin, sabi ko sa kanya, pasensya ka na, hindi ko alam what do you mean by SOP. Sabi niya, yun daw yung binibigay kung kaninong politiko, kung sino ang politiko may project doon. And they get about 30%. That's basically the maximum. 30%. Okay. So, doon pa lang na parang, that was the first time na I was able to handle some projects na immediately let go ko. Because I cannot work that way. I really cannot work that way. And siya rin yung friend ko rin from down south ang nagsabi sa akin, you know what? Marami rin namang politiko may sariling contracting eh. No? Pinapangalan lang sa ibang tao. Pinapangalan lang sa either kaibigan pero hindi ka mag-anak. 'Di ba? So, para hindi sila mahalata. O kaya, hindi maging potensyal na sila ay may kasuhan ng graft corruption. But anyhow, going back. Pakinggan natin 'tong sinabi nila Ted Filon and dun sa mga nagko-contracting, matatawa na lang kayo. Panoorin natin. Yung sinasabi niya Sige mo lang rito, tapusin mo, Ted Filon. Oo. kamakailan lamang nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong at kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Sabay palakpak sila at yung iba-iba guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari, ika niya.
alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Palakpakan sila at sigawan sila. Yung silang yan, yung pong mga nando doon po sa plenaryo. Pinagsamang mga miyembro po ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ang kanilang mga panauhin. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys, kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Palakpakan sila. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naaanod o nalubog sa mga pagbabaha. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsa ninyo lang ang pera. Palakpakan sila. Baby girl, ang sinasabi niya, mahiya naman kayo. Palagay po ninyo, nahiya kaya sila? Hindi. Kasi kung nahihiya ka, hindi ka papalakpak, di ba? Pare-pareho tayo ng reaksyon. Totoo, pare-pareho tayo ng reaksyon. Pero nung pagsabi ng Pangulo, Medyo Taas kilay. item dito no? taray, nagpapalakpakan yung mga pinariringgan. Kasi bakit pa kasi hindi diniretso, di ba? Hindi naman maitatanggi itong sinasabi nga. Oo. Sino ba ang humihingi nitong SOP, kickback, man for the boys sa mga government projects? Sino bang humihingi nito? Oo. Well, yung kagawaran po na in charge dito, DPWH, admittedly naman, di ba, yan po ang kalakaran. Sino humihingi dito? Hindi po ba? Kaya nga, napapanahon din mga kapatid itong ating pinaghandaan na Think About It episode nga sana. Not airing today, obviously because of what happened in the SONA, pero buo na po yun actually. Napapanahon po ito kasi nga, ang timeline ng presidente sa DPWH, ironically, DPWH ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili. Di ba? Ito po yun Oo, na yun daw pong lahat ng mga flood control projects, no? Hindi ko alam, mayroong infrastructure na iba o flood control lang ito. Anyway, yung budget po na inilaan dito, sa loob ng 3 taon, kumbaga panunungkulan niya. Yan po ang kanyang sinasabi. No? Panahon ng panunungkulan niya. Na timing naman din ang ating pong pinaghahandaan na Think About It. Kinuwenta natin ang total na inilaan ng Kongreso na inaprubahan ng Presidente na pambansang budget para sa flood control projects at ilang pang kung ano-ano ang tawag pero para pa rin po sa baha. Hala? Opo. Ironically, nataon din po ito na yun din po ang ating tampok. Yung pagbibilang natin, pagkikwenta sa lahat nilaan magmula nang maupo siya, isama na po natin yung 2022 kasi kalahati noon panunungkulan po ng Pangulong Marcos. Okay, para ho naman yung mapagtanto din na ang may pinakamalaking alokasyon sa flood control magmula nang ipinanganak ang Republika ng Pilipinas ay sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, Okay guys, when it comes to budget, no, sa flood control, I read it somewhere. I think it was also Ted Filon who said it from the time na maupo si Bongbong Marcos, actually parang hindi pa nga For the last 3 years, 2023, 24, 25. Okay? Umabot na daw, no? Umabot na daw ng mahigit 1 trilyon. Imagine niyo guys, no? 1 trilyon yung inabot ng flood control. And yet, lubog na lubog ang Metro Manila. 'Di ba? So, saan napunta yung ganun kalaking pera? 'Di ba? Yun yung sobrang hindi makatarungan. Tinalo, magkano kaya yun sa US dollars? Kaya ako, no, unang-una sa lahat, isa sa pinakamagandang nangyari, no, nung after ng SONA is naging chairman ng Blue Ribbon Committee
si Senator Marcoleta. That's one very big plus para sa atin. You know naman Senator Marcoleta, no? He's a very good track record when it comes to that. Hindi niya pinalagpas at tiniyaan niya na matindi ang ABS-CBN. 'Di ba? Ito talaga sure tayo pinakapatas na tao. Kinakampihan nito ang pinakatamang tao. 'Di ba? So imagine niyo na lang kung yung mga investigasyon na yan, kung iimbestigahan mismo, ito ang pinakagusto ko kay Senator Marcoleta. Kung mismo si Senator Marcoleta ang mag-initiate ng investigasyon tungkol dyan, mula 2023 na lang kasi may budget na ng 2022 hayaan na natin yun. So from 2023, 2024, 2025 na budget ng mga flood control na umaabot ng ilang bilyon or trilyon. Aalamin yan. Unang-una, nasaan ba yung 5,500 na flood control? Gaano kalalaki ba itong flood control na pinag-uusapan natin? Diba? So, sabi ko nga kay Bongbong Marcos, kung talagang para ka sa taong bayan, no, sa post ko, kung para ka talaga sa taong bayan, sampulan mo kami. Sampulan mo ang 100 politikong involved sa For the Boys, sa SOP, no? At kung saan-saan pang kickback, no, mga racket. Hindi ba na, Diyos ko, I'm very sure panahon pa ng tatay mo, alam mo yung mga ganyang kalakaran. Diba? So, yan simpleng kesingko duling lang ang kinuha mo dyan, no? Yan ay mapapasok na sa graft and corruption. Pag nanakaw talaga yan. Sa tingin nyo, sa halagang piso papatuloy? Hindi. Tama, if you recall, babalikan natin, meron isang interview si VP Sara, no? Sabi nga niya, ngayon hindi na pinapatulan ng milyon. Ang usapan na ngayon is bilyon-bilyong halaga. 'Di ba? Hindi na 1 milyon ang ninanakaw, bilyon-bilyon na ang ninanakaw ngayon. So kaya wag na kayong magulat kung balang araw makikita mo yung mga dating kongresista may bahay na sa ibang bansa o may mga malalaking palasyo. May pinakamalalaking tawag dito, may pinakamalalaking bahay. Kaya siguro isa sa mga ayaw nila, okay, isa sa mga ayaw nila na mangyari maging presidente si VP Sara is baka potentially sila ay paimbestigahan. Lalo-lalo na magkakaroon ng malaking confidential fund na hawakan si Vice President Sara Duterte kung siya man ay maging presidente by 2028. Now, bakit hindi tayo pwede masyado magbigay ng komento patungkol dito? Alam niyo naman na mainit tayo sa mga kongresista last year. And these are the same people, no, who's still in Congress right now. Some of them, or majority of them actually, are still in Congress. So, hindi naman nila tayo binibitawan, So, nung mahanap na siguro sila ng tiyempo para sabihin na lang natin, magkamali ka at gawa ka ng problema. Diba? Anyway, kung ano man yung sinabi ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha, that's enough for us to be represented. Diba? Pero kasi hindi nila gagalawin yung dalawang yan Hindi gaya natin, tayo maliliit na tao, talagang pagkakaisahan tayo, pagkakatulungan tayo Diba? Parang ako, nagpunta ako ng Congress ilang beses. Ano nangyari? Wala naman Pinatawag ako ng NBI, wala rin maikaso sa akin. Diba? Even sa Article 154, hindi ako pasok. Cyber level, hindi rin naman ako pasok. So, yun yung nakakatawa. Yung mga pinasaringan nila Ted Filon. Alam naman natin yun, hindi naman na tayo mga bata. Yun nga yung pinaka nakakatawa sa lahat Siguro kung meron talagang tawan-tawa tayong lahat habang pinapanood natin yung tawag dito, yung sono ni Bongbong Marcos at tinakal niya kung gaano kapalpak ang flood control. Nagpalakpakan pa mismo yung mga taong pinaparinggan niya. 'Di ba?
binigyan pa si Bongbong Marcos ng standing ovation. Akala naman ng mga 'to, hindi tayo akala ng mga 'to, tanga tayo. Dapat nga walang paimbestigahan diyan ni Bongbong Marcos, Yung mga may I mean, yung umpisahan niyang paimbestigahan yung mga nakatanggap ng malalaking pondo sa flood control. Pahanap niya sa yung flood control, bakit hindi gumagana, kailan ginawa, and so on and so forth. And then from there, i-scrutinize niya yung magkano yung sa construction, magkano yung total budget, magkano yung ganito. Then kumuha siya ng independent engineering firm, no? Kumbaga pa-examine niya yung mga doon, 'di ba? Pa-examine niya yung, okay, tama ba 'to, ganito, yung specification, tama ba? Is it within the standards, and so on and so forth. Alam mo, ito lang kasi magiging, I mean, even before I end the video, no? Ito lang kasi magiging problema natin when it comes to Bongbong Marcos. Marami na siyang sinabi na hindi natin, na somehow pinaniwalaan natin at hindi rin naman niya nagawa. So, kung meron man siyang sinabi ngayon na gusto nating paniwalaan, is yung hahabulin niya lahat ng mga magnanakaw. No? Lahat ng nag-for the boys, lahat ng mga rumaraket dahil sa flood control. Kung meron man, no? Kung meron man makakapag-redeem kay Bongbong Marcos, mauuna yan. Yung pagkakaso, no? Pagpa-file ng mga kaso sa ombudsman, sa mga taong involved sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. No? Sa pangunguna ito, no? Ni Bongbong Marcos. Kaya nga yung mga tao na pag nababasa nila yung sinasabi I don't know if it's still here, no? I think it was something coming from ayun, sabi ni Attorney Rowena Guanzon, corruption is the new normal, sir. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung inyong saloobin tungkol dito sa ating topic today. Kayo rin po ba, gaya nga ni DJ Chacha? Kumbaga, hindi na natin kailangan magsalita, pero pare-pareho nating alam kung sino ang pinapasaringan ni Bongbong Marcos dun sa kanyang huling sinabi about sa flood control. It was a warning shot, actually. It was a warning shot for anyone, no, who is or who was or who are involved sa pagnanakaw ng budget, no, o pagkurot o pagkupit sa ng tawag dito, ng flood control. No? Kaya ako interesado ako nung sinabi ni Ping Lacson na may iba lang tayo sa bahagya. Meron daw nag-iisang congressman na nakatanggap daw di umano ng 15 billion pork barrel. No, hindi pa pinapangalanan ni Senator Ping Lacson, no? Pero siguro pwede niyang i-refer yun kay Senator Marcoleta at para maimbestigahan yung sa kanyang sinasabi at malaman natin kung saan nga. Kasi kung ganyan, magiging matatag na institusyon ng Senate, no? Kung sila mismo ang magpupuli sa kanilang sarili diyan sa Congress. At magiging masayang yan. Anyway, guys, I wish you a good night. No, I wish, but I wish. Yeah, I of course I pray that you will have the best rest tonight, and don't forget tomorrow still Thursday pa lang pala tomorrow. No? So Thursday pa lang tomorrow, last day of July. So huwag po kayo masyadong ma-excite na padating ng ang August 1. Alam niyo kung bakit? Kasi bayaran na naman yan. So, sa mga sumasweldo ng end of the month, alam niyo ang inyong financial obligations, dadaanan naman ng mga pera sa ating mga kamay dahil magbabayad tayo ng mga kailangan natin bayaran. It's always better
to be a responsible homeowner, like binabayaran mo yung mortgage mo, binabayaran mo yung mga house bills mo, or if you have any loans or utang sa ibang tao, mas masarap matulog na wala kang iniisip na ikaw ay merong hindi binayaran. 'Di ba? Have a good night, everyone.